Ang palagi kong problema, napakabagal po umaksyon ng mga taong gobyerno. Yan po palaging reklamo sa programa ko Wanted sa radyo for the past more than 2 decades. Ang babagal. Kung hindi ko pala tiguhin on air, hindi pa kikilos. Ganun po talaga. I'm not gonna mention kung anong sangay ng gobyerno. Ang palagi, ang bagal. Inabot na ng 5 years, 6 years, 10 years, may 15 years pa. Hindi inaksyonan. Nung paglapit sa akin, nung tawagan ko at obligahin ko, saka palang umaaksyon. Kaya nga tinitesting ko lang kayo. Do your best. Di ba? Meron nga tayong anti-red tape, di ba? So, Mr. Tenko, nasa ano po tayo? Nangako kayo sa amin na mababayaran na po sila ng tama at retroactive pa po ang gagawin ninyo. Ano na pong status? Magandang umaga po, Senator Tulfo. At sa lahat po ng nandito sa panel ngayon, at ganoon din po sa grupo ng mga pag-Korea na nandito din ngayon. Sorry, before we continue, yung mga hindi pa nakapag-take ng oath, COMSEC, pwede bang silang ipatake ng oath? Yes, good morning, Your Honor. Those who haven't taken their oath last time, the last two hearings, can you please stand up? You were able to get no? What about Can you raise your right hand, please? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this public hearing? Thank you. Okay, thank you, COMSEC. You may continue, Apo. Mr. Tenko. Magandang umaga po, Senator Tulfo, gayon din po sa nanditong kasama kong nasa panel at gayon din po sa lahat ng mga pag-Korea na nandito ngayon. Good morning po sa inyo. Doon po sa mga napagkasunduan at pinakiusap niyo po nung nakaraang hearing nung February 1, amin pong pinangako sa inyo sa pamamagitan po ng inyong pakiusap, Senator Tulfo, na i-implement po ng PAGCOR on February 15 yung pong pagkakaloob ng retro pay. Tulad po ng ipinangako namin, Senator Tulfo, noong February 15, tinanggap po ng mga empleyado ang dalawang component doon sa kanilang payslip. Ang una po ay ang bago nilang basic pay na naayon po sa approved CPCS program na ilinabas po ng GCG noong January 31. So that is the first component. Yung second component po ay ang kanilang naging retroactive pay, 27 months po, from October 2021 up to December 31, 2023. Yung po ay 27 months at that, Senator, was the second component of their payslip. Ngayon, itatanong po ng karamihan, ano nangyari sa January 1 to January 31? Senator, himihingi po kami hanggang sa katapusan ng buwan ng Febrero para po magkaroon lang po ng period of reconciliation. Hiningi po ito ng HR group nang makita po yung meron po bang naging absences, meron po bang naging leave, meron naging... So yung 1 month po, yun ang natitirang utang ng PAGCOR sa mga empleyado, yung retro pay. And by the end of this month, they will see again in their pay slips two components again. One, their new basic pay for the end of the month. And the second component will be kung meron silang naging sa reconciliation, may lumabas bang hindi sila pumasok ng ilang araw between October 2021 up to December 31, 2024. Okay, thank you. So in short, ongoing na po yung ginagawa niyong adjustment. Naibigay na po, sir.
naibigay na. Nun din po Okay, gusto ko lang po Oh. ipa-confirm sa mga empleyado na nandito. Chairman ng PAGSEA, si Mr. Oscar Alvarez. Is it true, Mr. Alvarez? Thank you po, Mr. Chairman. Ako ay nagpapasalamat po kay Chairman Altenco at naibigay na at maraming pag-Korean po ang nagpapasalamat sa nangyari dahil sa tagal-tagal ng panahon ay natanggap nila yung retroactive. Pero po, aside from that, siyempre may mga ano pa rin na parang yung job grade 7 down, parang nabawasan pa sila sa kanilang sahod. At yun namang job grade 9, kasi bakante po yung job grade 8, parang break-even lang po kami. So, hindi po siya tumaas talaga ng tulong. At pangalawa, Kasi ang gusto ko wala mangyari, Mr. Alvarez, I want to make sure na wala nang tumatanggap ng below minimum. Yun po very important to me. Meron pa rin po. Meron pa rin. Meron pa rin po. Mr. Altenco, meron pa rin daw tumatanggap ng below minimum? Ganito po, Senator. Sa pagkakaalam ko po, wala na. Pero, meron po tayong kailangang gawing appeal sa GCG doon po sa tinutukoy ni Ginoong Alvarez. Bakit po kailangan pa mag-appeal? Nasa batas natin, dapat wala nang... Hindi po, Matanggap wala below pong minimum minimum. wage. May binabanggit po si Ginoong Alvarez na yung pong job grade 2 to 7, Senator, yung po ay nagkaroon ng tinamaan po dahil yung job grade 2 to 7 na lumabas po yung ATI ng GCG, nandito po at makukumpirma kay Chairman Marius, na yung po ang iaapela ng PAGCOR. Doon po sa ATI naman nila, nakalagay yon, Senator Tulfo, na everything is subject to validation. Sorry sir, I don't want to be very technical here Yes. para mas madali maintindihan natin lahat. Yes, sir. Umpisa natin doon sa wala na dapat na empleyado ng PAGCOR na tumatanggap ng below minimum wage. Sa pagkakalam, Sabi niyo po wala, sabi Wala niya meron. Ano pong mga pwesto yon o position sa pagkakalam niyo, Mr. Alvarez, na mga empleyado, kasamahan mo na tumatanggap pa rin ng below minimum wage? Karamihan po ng mga tumatanggap po ng below minimum, karamihan po ng empleyado ng PAGCOR because sila pa yung nasa laylayan. Kaya nga po, sino-sino po ang mga pwesto ng anong department, anong unit? Mga ano po, mga security, internal security po kasi nasa mga job grade. Kasi pag Five sinabi sila. natin below minimum wage, that's below 570 per day. Opo. Kasi ganito po. Sir, sorry sir. Okay. Ano-ano po mga pangalan? Ano-ano po mga unit? Ano mga position? Yung tumatanggap pa rin as of now ng below minimum? Ito po si Gian. Example ko po. Job grade, ano ba bigay sa'yo? Ikaw, Mr. Samson, up to now, below minimum pa rin sa iyong payslip na bago, hindi pa nag-reflect yung increase Good na morning pinangako po, na sinasabi kanina Mr. Tenko. Good morning po, Mr. Chair. Bali po, sa akin po, from basic salary po na 10,598.98, ang basic salary ko po ngayon is 22,288. So hindi na po below minimum So wage yung yan. basic salary ko po okay na po. Okay na. Sige po. Opo. Bali, based from basic. Okay na sir, pag-usapan na natin yung Opo. minimum wage. Then, sir, Sir, sorry. So, sino-sino po, okay na po yun sir, kasi sa akin po, 20,000. sir, wala ka na nga po. Okay, Pero sir, excuse me. Okay na po yun, 20,000 basic. Sino-sino pa yung mga unit na hindi? Eh, Sir, excuse me, let me Good. finish here para mapabilis tayo. Kasi sir, ayoko yung nangyari dati, taas ka ng kamay, taas, left, right, left, right, left, right. So, nagawa na natin ang paraan na ikaw hindi na below minimum wage kasi 20,000 a month, basic pa lamang, hindi na po yan below minimum wage, right? So therefore, stop ka na muna. Mamaya na lang kung kakailanganin, pag may sinabi sila, ika-counter nyo. For now, okay ka na. Ano-ano mga unit, ano-ano mga posisyon ang below minimum wage pa rin tinatanggap? Number 1 po yung mga driver po. Driver, sang unit Security mo ito? guard, Driver, Ah. security guard, tsaka yung internal security, internal, okay. yung mga nasa yung utility, Okay. hindi ko po masabi lahat pero karamihan po sa kanila yung Ito sasabi mo na sa laylayan. sa lalayan po. Okay, driver, security, internal security, utility. Mga ilan po sila? Marami po yan kasi sila po yung backbone po ng PAGCOR na nagtatrabaho. So, below minimum, ibig sabihin below 570. Opo.
i-times nyo 570, dapat magkano? Ang monthly dapat matatanggap. Tama, bilisan nyo. So, Mr. Tenko, Yes, sir. ito yung mga nasa laylayan. I agree with Mhm. Mr. Alvarez. Sila yung backbone ng operations ng PAGCOR. Dapat sila inaalagaan ng maayos. Driver, security guard, internal security guard, utility. Bakit hanggang ngayon below minimum? Senator, we followed the table that GCG gave us, and I think meron pong So pagkakamali. dapat more than 13,000. 14, opo. Kaya may pagkakamali po si Ginong Alvarez sa kanyang statement sapagkat 14,091 na po ang lahat ng tinutukoy niya. Per 14,000. month, 14,091, Mr. Senator. So 14,000, magkano po pinakamababang sweldo ngayon? Ang basic po ngayon na pinakamababa sa PAGCOR, Mr. Senator, is 14,091. Okay, so ibig sabihin, hindi na to below Hindi minimum. po below minimum, kaya gusto ko pong itanong Mr. Senator kay Ginong Alvarez, ano yung tinutukoy niyang below minimum? 14,091 na po ang pinakamababa ngayon, Mr. Alvarez. Okay, sandali po. Okay, Mr. Alvarez. So ikaw, Mr. Samson, mukhang malungkot ka pa rin. 20,000 above minimum ka na. Kasi kanina malungkot ka pa rin. Gusto ko pa tumaas ng kamay. So, doon na muna tayo mag-consider sa 14,000. Okay ka sa 20,000, right? Okay. Mr. Alvarez, 14,091 which is Kasi nasa po, minimum. nag-submit po ako sa inyo ng tinatanggap namin salary. Yung sa basic salary, pangalawa yung tinatawag na allowances. Nangyari po, tinanggal po nila ang allowances namin. So lumalabas, Sir, ang gusto ko na mangyari dito na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng PAGCOR, yung binabanggit ninyo ay 14,091, nasa minimum na po yun. Ang ilalakad na lang natin, sana magkaroon ng increase. Dapat hindi nakapeg na 14,000 forever. So dapat, you have to make sure, huwag kang gaganon-ganon, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat, every year, magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase. They deserve an increase. Especially itong mga driver, security guard, internal security, utility. Di ba? Kasi itong mga nasa loob ng casino, kuminsan sila nakakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakakatanggap to ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa linabas ng GCG, every 3 years po, may automatic increase po. Hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong problemang administratibo, automatic po every 3 years dahil pinagpapahalagahan po ng gobyerno yung tenure. Every 2 years po, Opo. that's a lot of bull. Kasi nga po, Ay. di ba sila, ilang taon na nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, nakapeg pa rin doon sa below minimum, pwede pa natin napag-usapan ngayon. Hindi So, po, dito po sa bago, Senator, na sa bago. ATI, doon po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, na linabas ng GCG, standardization na po sa government, every 3 years na po, Mr. Senator, ang automatic increase. Yun ang gusto ko mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay ina-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakakataas. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, Your Honor. Although sinabi na every 3 years, so yung automatic increase, in between those times, pwede naman nun silang. Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang well-performing yung isang empleyado, Yes po. pwedeng hindi nahintayin yung 1 year. Pwede on the spot. Di ba? Depende po sa policy ng GOCC po. Correct. So ano po yung inaprubahan yung pay scale rate, GCG, para sa mga empleyado ng PAGCOR? Sir. Yung tinatawag na pay scale rate. Opo, in For accordance with each the employee for every unit. Opo, in accordance with Executive Order number 150 po, which established the compensation and position classification system, meron na pong mga standardized pay scales for GOCCs. Okay. So okay na tayo doon sa... Yes sir, Mr. Alvarez.
Pwede ho ba ako makahingi ng copy niyang sinasabi niyang CPCS rate? Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay Chairman GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi ba kami allowed na mabigyan man lang ng step increment? Kasi lahat po kami, lalo na po itong wala po kaming step increment. Ibig sabihin, pare-parehas kami, luma ka o bago ka, pare-parehas kayo magsisimula sa step 1. Yun po ang problema namin ngayon. Wala po siyang seniority. Walang seniority. Walang secretary of tenure. Yeah, Mr. Corpus. Yung pong CPCS rates nasa website po ng GCG. Pwede po nilang i-access kung gusto nila. Nasa website daw po, Mr. Alvarez. Tapos yung step increment po na sinasabi. Na-check nyo na po, Mr. Alvarez, yung website nila. Hindi pa kasi iniisip ko kung ano ba nakalagay dyan. Hindi, kasi kung nasa website, sir, pwede man pumuntahan yun. Opo. Maliban na lang kung binubolan tayo nito, pakicheck nga sa website kung nandoon on the spot. Tingnan mo kung nandoon sa website. Kasi kung nandoon sa website, then titingnan nyo lang po doon sa website. At kapag nakita nyo na hindi sapat at mali-mali, then pwede ulit kayo bumalik sa amin. Sir, okay. Mr. Chairman,